ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Kung mapapansin po ninyo ngayong umaga na ito ay may nakasuot po ng dalawang kulay rosas na stola at kasulya. Hindi po ito pamumulitika, hindi po ito political agenda para sabihing meron po kaming pinapanigan ng ating pong kura. Dahil ngayong pong linggo na ito ay ating pong pinagdiriwang po ang tinatawag po na Laetare Sunday. Ano po ba ito? Ito po yung counterpart nung pong tinatawag po natin na sa panahon ng Adviento na, alam niyo po ba yon? Gaudete Sunday. Na kung saan yung Gaudete Sunday po natin ay sineselebrate tuwing third Sunday ng Adviento. At ang Laetare Sunday ay ngayong ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma. Ano nga po ba yun? Kasi po, itong dalawang salita ho na ito ay hango po sa salitang Latin na ibig sabihin, yung Gaudete ay Gaudium at yung isa naman, Laetare itself or Laetitia, na ibig sabihin, yung dalawang yon, ibig sabihin ay joy, kagalakan. Kaya po, sa ating pong kalendaryo, sa liturgical calendar po natin, ang kulay pink ay ginagamit lang po sa ganito pong okasyon. Adviento at Kwaresma. So yun po. Yun po yung ibig sabihin kung bakit po ay ang kulay rosas. Hindi po political agenda. Okay? Ayan. Baka po magkaroon po kami ng issue po dito. Anyway, kidding aside, sa mga nagdaang pagbasa po natin nung nakaraang araw po, at kung kayo man po ay nakapagsimba po noon, ay napakinggan natin nung Lunes hanggang Sabado, yung tinutukoy po natin sa mga pagtupad, sa mga utos at batas ng Diyos. Diba? Katulad po ng Torah. Alam niyo po ba yung Torah? Hindi po yung Torah-Torah. No. Torah. T-O-R-A-H. Torah. Ibig sabihin, yun po yung 10 utos ng Diyos. Yun po yun. Yung Decalogue na sinasabi, Torah. Yung batas na ibinigay ng Diyos kay Moises. Ano pa? Yung pinakamahalagang utos. Di ba dalawa ho yun? Ano po yung pinakamahalagang utos po natin? Una, very good. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. At ano yung ikalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng very good. Amen. So, ibig sabihin talaga, mga nagsimba ho talaga po ito. Natatakot tuloy ako. Baka ako yung ma-exam dito. Anyway, so yun po yung dalawa. Pero, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, wala naman directly na sinasabi na ibinuwag niya yung 10 utos. Bakit kamo? Kasi po ito pong dalawa ho na ito na ibinanggit ng ating Panginoong Hesus ay hango po sa lumang tipan. Saan po? Yung una po na utos na pag-ibig sa Diyos ay nanggaling po sa aklat ng Deuteronomio, chapter 6, verse 4 to 5. At yun naman pong ikalawa, yung pag-ibig sa kapwa, ay tumutukoy po na nanggaling po sa aklat ng Levitico, chapter 19, verse 18. Yan. So alam niyo na,
Hindi po nag-iimbento ang ating Panginoon ng batas. Dahil sabi nga nung nakaraang araw din, I'm not here to abolish the law, but to fulfill. Yun. At ano pa, yung mga talinhaga din tungkol sa publikano at pariseo. At yung pagpapatawad na walang limitasyon. Ito yung mga pagbasa, mga mabuting balita ng mga nakaraang araw. At ngayon naman po, tayo po ay dinadala tungkol sa katuparan ng Diyos Ama sa buong sangkatauhan. Ang kanyang bugtong na anak na tumubos sa ating mga pagkakasalang ginawa. Ito ang saligan ng ating pananampalataya. At dahil sa pagdanak ng kanyang dugo, tayo ay nililinis at ganap na mapabilang na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nga sa ikalawang pagbasa sa mga taga-Efeso kanina, kung napakinggan po ninyo, ang sabi ni Pablo, tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo ay patay pa dahil sa ating pagsuway at dahil sa kanyang kagandahang loob. Ikalawa naman po, si Jesus ang pinagmumula ng ating buhay. Kaya sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Masasabi natin na sa ating buhay pananampalataya ay may kalakip po na tinatawag nating pagsunod at paggawa nito. At ang dalawang punto, at ito po yung dalawang punto ng ating pong pagninilay. Sa unang punto po, ayon kay Apostol Santiago, sa kanya pong sulat, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay, ano sabi niya? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Faith without works is dead. At tayo bilang mga binyagang kay Kristo, nandoon pa din ang pagsasabuhay ng magagandang halimbawang ipinakita sa ating ni Jesus. Hindi ito isang uri lang ng palamuti sa ating katawan para lang sabihin na tayo lang ang anak ng Diyos. Tayo lang ang maliligtas. Kung ganito po ang ating kaisipan, mga kapatid, hindi po tayo nalalayo sa mga Pariseo at Saduceo sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Na tila bagang sila na ang may alam ng lahat ng batas. Dapat sila ang paniwalaan. Pero ang sabi nga po ni Jesus, sila nga ang may magandang panlabas, pero nabubulok sa loob na tulad ng libingan. Ikalawa, ang sumasampalataya ay hindi po naduduwag. Dahil kung walang pananalig, hindi tayo magtatagumpay. Kaya ang sabi ni Jesus kay Nicodemo, hindi dapat nila piliin ang dilim, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Ito yung hindi po natin napapansin sa makabagong panahon, na sa sobrang bilis ng takbo ng buhay natin ngayon, hindi po na natin natutunton saan po tayo sumusuway. Sabi nga ng mahal na Santo Papa noon, na si San Pablo, ika-6, na ang namamayani na sa modernong panahon ay yung kawalan ng konsepto ng kasalanan o yung sense of sin. Halimbawa, yung pakikipagtalik sa hindi pa kasal, yung pagpo-post ng masakit na salita sa media, yung mga taong nanguhumaling sa panonood ng pornografiya. Ilan lamang ito sa mga halimbawa na kung saan kala natin walang nagiging epekto sa ating kalooban at sa ating kapwa. At talaga nga namang
hanggang ngayon, napakarami pa ring kasalanang nakatago at nakakubli sa ating paligid. Sa kabila ng mga dilim na ito, may liwanag pa rin na tatanglaw sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Na kahit ilang beses po tayong sumuway, patuloy pa rin tayong pinapatawad. Hindi lang yon. Ang sabi ni San Juan sa Mabuting Balita ngayon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya kailangan po ba nating questionin po iyon? Biruin po ninyo, buhay ng kanyang anak ang ibinigay bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Hindi po barya, hindi po salapi. Buhay, dugo, laman. Kaya sa ating pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, ipanalangin natin na patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya. At huwag tayong lumayo sa kanyang liwanag. Ang pagsunod po sa kanyang utos ay magbibigay sa atin ng kaganapan at ng buhay na walang hanggan. Kaya, sa diwa nga muli ng ating pong sakramento ng binyag, tayo po ay nakakatanggap ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. At nililinis tayo sa ating mga kasalanan. Hilingin natin kay Jesus na palakasin ang ating loob, lalo na sa pagtanggap ng sakramento ng kumpisal, upang tayo ay mamuhay, taglay ang kapanatagan at kaligayahan na nagmumula sa Kanya. Amen.